Hello guys, nandito po ako ngayon sa bukid namin sa bahay ng nanay ko. Kasi ito yung nanay ko guys, na-miss na naman yata ako nung tumawag kasi ako kanina sa ate ko. Sabi nga ng ate ko guys, hinahanap nga daw po ako ng nanay ko. Ilang araw din po kasi or siguro 1 week na hindi ako nakapasyal dito sa kanya. Kasi guys, sobrang busy po talaga tapos ang dami pang problema na kailangang isolve. Kaya pagka ganun hindi ako mapakali guys pagka may mga iniisip ako na dapat ayusin. Buti na nga lang po kahapon Friday, kaya nahabol ko pa rin kasi mahirap mag-transact guys ng weekend dahil nga syempre wala pong pasok, kaya nakapunta ako dito sa nanay ko, nakapasyal ako guys kasi kung marami akong iniisip parang nakakalimutan kong maging masaya, parang super lungkot ko, kaya guys buti na nga lang talagang napakabait pa rin talaga ni Lord, hindi niya pa rin po ako pinababayaan kasi sa dami ng iniisip ko guys unti-unti ko ring nasusolve yung aking mga problema. Yun nga lang talagang hindi mo agad-agad na masusolve ng biglaan at kailangan mo pa rin talaga mag-pray, mag-antay, at lahat ng sacrifice kailangan masubukan mo at talagang darating din sa iyo guys yung mga mga problema or mga pagsubok sa buhay natin. Kaya kailangan lagi tayong handa, lagi tayong malakas. Kailangan hindi pa rin tayo nakakalimot sa pag-pray natin sa araw-araw kasi guys kahit na sabihin mo na ngayon masaya ka, wala kang problema, hindi mo alam sa susunod na araw kusang darating yan at hindi mo alam yung reason kung bakit, di ba? Kaya kailangan maging matatag tayo sa anumang pagsubok. Buti na nga lang ako guys, medyo malakas ng loob ko na harapin kung anumang problema. Alam nyo guys, yun lang talaga yung tanging may pagmamalaki ko. Kahit na anong problema dumarating sa buhay ko, talagang inisip ko bakit ko nakakayanan lahat ng to kahit na sobrang hirap kung iisipin mo kasi wala naman po akong katuwang, although may kasama ka po, may partner ka, pero ako guys kasi hindi ko nakasanayan na sabihin yung problema ko or ayaw maging pabigat at ayaw kong i-share yung problema ko na hanggat kaya kong lutasin, kaya kong isolve guys, isinusolve ko yan mag-isa kasi ayaw ko na bandang huli isisisi sa akin ang problema. Kaya hanggat kaya kong lutasin guys, kinakaya ko yan, basta nandyan lang si Lord palagi, lagi ako nagpipray araw-araw, iyakang-yakan natin yan. Kaya nga kahit sa trabaho guys, pagka hindi ko alam, pagka bago lang ako sa trabahong yun ang ginagawa ko talagang nag-observe ako guys kasi ang tao pagka gusto mong gawin, pagka willing kang matuto, gagawa ka ng paraan para maging maayos, para matuto ka, ganun ako guys kasi hindi ko talaga yung titigilan hanggang hindi ko nasusolve ang mga problema, yung mga trabaho na dapat talaga ako na, alam ko naman sa sarili ko na dapat po talaga ako na ang gagawin. Kasi nga guys, nahihiya ako kung halimbawa na iaasa ko pa pati ang problema ko, di ba? Kasi nga tumanda na po ako ng ganito, dapat po alam ko na yung mga gagawin. Although wala naman pong perpekto talaga, pagka hindi ko na po kaya guys, ang ginagawa ko, pumupunta lang ako dito sa bahay ng nanay ko. Pero ang problema, kinikwento ko sa nanay ko guys, gusto ko sikreto lang naming dalawa at kami lang ang nakakaalam yung mga secret na kaya akong tulungan ng nanay ko yan guys. Talagang lumalapit yan ako sa kanya. Alam nyo po, para sa akin kasi iba ang mag-open ng mga problema sa magulang kaysa sa mga kaibigan. Ganun ako guys kasi minsan may mga kaibigan tayo na akala mo totoo, pero hindi ko naman po nila lahat na kaibigan ganun ha. Meron lang po talagang iilan-ilan na pagka nag-open ka ng problema mo sa kanya, sinabi mo na lahat ng mga sikreto mo sa buhay, yung pala guys kinukunan ka lang ng mga details at hindi pala siya totoong kaibigan, yun ichichismis ka na. Sabi mo secret lang, yung pala nakarating na doon sa kapitbahay doon sa iba yung mga kaaway mo kung meron man, di ba? Kaya mas maganda pa rin guys yung problema mo ilapit mo kung meron kang mga magulang, sabihin mo sa magulang mo kasi sila lang ang makakatulong sa iyo. At syempre guys, kailangan isamahan po natin ang dasal yan kasi nga po ang pamilya, although nagagalit yan sa'yo, sinasabi yung mali mo, na basta guys, ganun, lahat ng pwedeng sabihin na masasakit, isasabihin sa'yo. Pero guys, bandang huli, hindi ka niyan iiwan, tutulungan ka niyan, kasi nga, pamilya kayo kadugo ang pamilya kasi nagtutulungan, kahit na sabihin mo paminsan-minsan nag-aaway sa magkakapatid, mayroon pa rin talaga yan guys, sa bandang huli nandyan yan, talagang susuporta yan sa'yo. Pera na lang kung talagang super ang galit ninyo sa isa't isa. Kasi ako guys, ganun yung nararamdaman ko. Kahit na sabihin mo na, although lagi kayo nag-aaway nga magkakapatid, pero pagka dyan ang magulang na pumapagit na nasusolve naman ang lahat. Ang ingay mo naman to, para ka naman tong parang puwit ng manok yung bibig mo. Tukoy. Ako yung ingay ng bibig. Waka na, bigyan maka. Ba? Aha. Aba, ang galing
Siya po yung aking pamangkin guys. Nag-isang anak lang po yan kaya medyo makulit siya. Tinry ko nga pong subuan to yung aso ng suman kasi pani ang tingin-tingin sa akin guys. Mauubos ko na nga po pala ito yung suman eh. Sabi niya hindi man lang namimigay ito yung amo ko na to. Natatawa pa nga ako dyan kasi parang gusto niyang kainin na parang ayaw niya kasi parang gutom nga rin po siya. Kaya lang guys hindi po siya sanay na ganyan sinusubuan na pinapakain ko sa kamay. At itong sa kabilang kamay ko may lamang feeds yan guys. Yun ang kinain niya, yung feeds na para sa mga manok. Askal po yan pero talagang maaasahan mo pagka iniwan mo dito sa bahay. Bantay lang siya. At pagdating mo guys nandyan pa rin yan, hindi yan umaalis. Pinakain ko na rin po ito yung mga alaga ng nanay ko. Kakain na. Kakain na. Lapit na dito. Kakain na. Nakunubos na eh. Ayaw nyo. Wala na. Wala na. Bus na. Wala na. Bus na. Ito namang mga pamangkin ko guys, aliw na aliw dito sa tindahan ng nanay ko. Sila yung bantay sa lakay. Kasi nga po, ito yung tindahan ng nanay ko guys. Dati nung doon pa sa kabila, parang honest store yun siya guys. Hindi mo nga alam kung merong benta doon yung nanay ko. Paano iniiwan niya lang po lahat ng bibili papasok. Hindi mo alam kung nag-iwan din ng pera. Nandito nga po pala yung aking ate guys, yung sinundan ko, kumbaga pangatlo siya at ako'y pang-apat. Kausap niya po yung nanay ko. Pero parang meron silang mga sikreto na pinag-uusapan guys, hindi ko na nga pinakinggan. At yan na yung mga aso, lungkot na lungkot sila guys, parang may inaantay sila. Hindi ko nga alam kung gutom ba sila o may inaantay na bisita. Inutusan na nga rin po pala ako ng nanay ko magpitas ng nyug dito kasi bukas guys is June 16. So birthday po yun ng ate ko na yan. Kaya ayun siguro yung kanilang pinagbubulong-bulungan, yung kanilang ihahanda guys. Yung nanay ko talaga masikreto ito guys. Nakita ko nga yan. Yung mga nyug na parang mahuhulog na. Kaya inutos na nga rin sa akin ng nanay ko na pitasin na nga lang kasi ngayon tag-ulan at minsan malakas ang hangin. Baka yung mga bata mahulugan yan. Tingnan nyo nga. Parang andali-dali lang sungkitin guys. Nakandahulog na siya lahat ng mga buko na parang akala mo yung nakasabit lang. Ito namang aking pamangkin, huling-huli ko na guys. Kaya pala hindi umaalis doon. Ipanay ang papak ng pulburon. Halos mauubos na nila ang pulburon na tinda ng lula nila guys. Kaya ayan tingnan nyo nagtatawanan at naghaharutan sila. Kaya napag-utusan tuloy kami ng nanay ko na bumili ng pagkain ng manok doon sa labasan. Buti na lang hindi pa nakakauwi itong pamangkin ko. Kaya sabi ko sa kanya, iangkas ko na nga lang siya para mabilis. Dalawa po kami yung bibili dito sa labasan. Kasi guys, magpo 5 o'clock na kung siya pa ang maglalakad palabas matagal. Kasi pauwi na nga rin po sila. Kaya sabi ko, sige na nga lang, sasamahan ko na lang siyang bumili dito para mabilis. Kasi marami-rami rin po yung mga bumibili pagka ganitong oras. Tignan nyo nga guys, halos nakapila. Last na nga po kami na-entertain dyan. Inubos pa namin yung mga customer bago kami nabigyan. Paano itong aking pamangkin hindi nagsasalita? Medyo mayayain din siya. Siya na nga po pala yung pinahawak ko ng pera na pinadala ng nanay ko para sabi ko ako na ang kanyang driver at siya na lang yung mamimili. Habang nakatayo nga po ako dito nag-aantay sa pamangkin ko guys, nakita ko yan yung aking pinsan na kanina ko pa hinahanap. Galing po pala siya sa kanyang trabaho, medyo malayo po dito kaya hapon na. At napansin ko nga yung kanyang kamay ang may hawak ng helmet. Hindi na motor ngayon yung nag-helmet guys, kamay na. Napakwento nga lang ako saglit paglingon ko guys. Marami na namang tao yung bumibili, buti na lang itapos na kami. Tumawid lang naman po kami ng kalsada kasi may bibilhin para po kami. Ang request ng nanay ko malagkit dahil pagluluto niya yung ate ko ng handa para bukas. Abay talagang love na love. Yan ang malagkit na aming binili. Gusto ng pamangkin ko yung kulay puti. Ayaw niya raw ng kulay black ba yun guys tawag doon? Basta ganun. Ayan yung bibilihin namin. Hindi ko nga alam kung anong luto dito yung gagawin ng nanay ko. Pagtapos nga niyan, sabi ko uuwi na rin ako. Sabi ko sa pamangkin ko, samahan niya na lang akong bumili ng tinapay para dadalhin ko sa bahay. Pasalubong ko na rin kay Yayam. Mahilig na rin sa tinapay yung aming little boy na yun guys. Pagka dito po ako bumibili sa bakery na to, ang lagi kong binibili dyan guys is half moon at yung mamon. Medyo malambot po kasi yun. Yun ang laging ginangat-ngat ni Yayam doon sa kama sa higaan. Kaya pagtapos niyan, pagka busog na siya, pinaglalaruan niya na guys. Nagsishare din talaga siya sa mga langgam. Dumiretso na kami dito sa bilihan ng mga karne para hindi na rin ako bibili para pag uwi ko mamaya, uwi na lang.
hindi na ako dadaan dito sa Talipapa. Yan, nagpasama na ako sa pamangkin ko guys. Konting karni lang po yung binili ko dyan, siguro mga 1.5 lang para meron lang kaming pang luto ni nanay, may uulamin kami para ngayong gabi. Kasi si Yayam guys, naubusan na ng ulam na rin kasi pagka niluto namin yan ngayong gabi yung sinigang, automatic ulam na namin yan bukas ng umaga. Tamang init-init na lang guys. Na kahit na tanghali na kami gumising, saglit lang ang aming pagluluto, hindi na kami mahihirapan. Total naman Sunday bukas, walang paso, kaya pwede pa tayo magpuyat. Malamang si Yayam, ipupuyatin talaga tayo nun guys kasi tulog pa yun hanggang ngayon doon sa bahay. Malamig po kasi ang panahon at makulimlim. Dito na nga po pala kami sa bahay ngayon ng nanay ko. Ayan na po yung aming bitbitin at sinurinder niya na sa nanay ko.